Good morning to you, all of you, mga fellow Pilipino. Miski kasing kita ko, dito ako pinanganak, dugong Pilipino ko. Hindi ako papayag na ang Pilipinas ay wawasakin ng ibang ano. Kapiraso lang ang tinanong ko kasi kanina may narinig ako na yung mga tungkol sa economics, sa construction, sa ano. Sasabihin ko lang ho sa inyo, ito lang ho kasi involved din ako sa construction. Tama po yung sinasabi ni Sir kanina rito. Kami mga contractor, lalo na ako, solo advocator ako, tumutulong ako sa less fortunate people na nasa laylayan ng lipunan, which is what? Construction worker. Tama? Ito ang laging na iktima ng malalaki. So sunod-sunod na to. So sa amin, ako, tungkol ako sa construction, bali coordinator nila ako, bibigay ko ng construction project sa isang mga contractor. Noon, 15% lang hinihingi po sa amin at hand. Alam nyo ngayon magkano? Kagabi lang nag-meeting kami. They are asking for a 50% of the total project cost. Sabi ko kagabi, bullshit ka. Ikaw, nagpatayo ka ng kumpanya, milyon na nagkinuha mo, nagparehistro ka, and then somebody will get you 50% out of the total contract price. Paano yung maliliit na tao? Paano namin papapasweldoan yan? Paano namin bibigyan ng pambili ng bigas tuwing Sabado? Ako po ang nagpe-payroll. Tama po yung sinabi dito, sir. At meron pa sa Ultimate total, marami naman tayo from Luzon besides Mindanao. Meron pong umiikot ngayon na yung tinatawag na the big one. Mag-ingat po tayo. The big one. Basta big one na lang. Bahala na kayo mag-encounter niya. Ganyan din po ang ano. Hindi ako papayag na yung maliliit natin nasa laylayan ng lipunan. Hindi ko naman sinisingil yun. Kinukuha ko, dinadala ko sa construction company. Dumduma, Gold Peak. Ako po ang nagsusupply ng tao, pero wala akong kinikita. Alam niyo kung bakit? Nang inaasahan ko yung biyaya sa Diyos pabalik sa akin. Hindi po. Kasi kung nung araw, tandaan nyo, ang Department of Agriculture, kinukuha po ako maging bagman. Sir, ikaw, magiging bilyonaryo ka, papayag ka, di ba? Pagkatapos namin mag-meeting ng aking pinsan, na nasa Malacanang, tinanggal ko SIM card ko, tinapon ko. Hindi ko tinanggap ang magiging bagman ng Department of Agriculture dahil alam ko maraming maghihirap na tao. Ayan po ang aking malaking presidente ng SARS. Alam niya. Ma'am, tayo po kayo, paparekrus. Ayan po si Presidente Tinitigan. 16 years na ako kilala. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Sa dami ko ng alam, sa dami ko ng koleksyon, sa gobyerno nung araw, lahat yan. Hindi po ako tumanggap talaga. Maraming salamat po. Ito po yung addendum sa construction na nagiging ugat talaga ng corruption. Okay, maraming salamat po. Pati lahat po na nandito, palakpakan po ang inyong sarili. Dahil napakalaking bagay po ang ginagawa nyo ngayon sa ating bansa. Kami po ay galing pa sa Pangasinan. Siyempre, nandito po tayo sa National Capital Region. Nandito po yung parang laban. Pero kami po ay nagmamatyak po sa ginagawa nyo po dito ngayon sa ating bansa. At kami po ay mingay pa. Ay nagpapasalamat sa ginagawa nyo, pagmamalasakit, sa kabila ng paggigipit na ginagawa po sa inyo, nandiyan pa rin po kayo lumalaban. Ako po ay si Alvin Coque, dating konsihal sa siyudad ng Dagupan City. At maiksing kwento lang po ang sasabihin ko regarding our Vice President Sara Duterte. Kasi po, nakakasama ng loob yung lahat ng pinaparatang sa ating Vice Presidente dahil po sa aming lugar sa Dagupan City. Doon po sa Office of the Vice President, kapag may nangangailangan po ng tulong, doon po namin tunuturo. Kaya po nakakalungkot na ang sinasabi nila na pinaparatang nila kay Vice President. Dahil kapag may nangangailangan mga
mamamayan sa amin po pagdating po sa pag may sakit, pag meron pong namatayan, doon po namin tinuturo sa Office of the Vice President. At palakpakan po natin ating Vice Presidente. So kami po ay nagtataka dahil po sa mga pinaparatang sa kanya. Pag meron po nangangailangan mamayan po doon sa amin, tinuturo po namin sa Office of the Vice President. At hindi lang po maliit na halaga ang binibigay sa kanila. Pag kami namatayan po, ang binibigay po is mga 10,000 to 15,000. Pag may ordinaryong may sakit, 5,000. Sa amin po bilang mga konsehan, hindi po namin maibigay yung halagang yon. Pero sa Office of the Vice President, wala pong umuuwing luhaan. Lahat po yun nabibigyan. So, talagang nakakapagtaka po yung sinasabing confidential fund. Ako rin po, dating konsehal. Ang confidential fund o intelligence fund, pag ibinigay yan, parang pabigay na yan. Gagastusin mo na yan kung saan mo gusto. Pero yung ginawa sa kanya, parang pain po. Binigyan po siya ng confidential fund, tapos i-audit, tapos papahirapin. Para rin po yan sa mga ordinaryong mga kumpanya. Meron po tayong rata. Representation and Transportation Allowance. Kung saan mo gagastusin yan, nasa sayo na kung saan mo gagastusin. Pero bakit bigla-bigla na lang nilang i-audit tapos papahirapan, last minute na yung pagbibigay. So alam po na mga elected officials yan kung paano mag-budget. At alam din po nila na kapag confidential fund, kaya mo nang gastusin yan kahit naman. Kumbaga parang maliit na bagay na lang po yan, pero pinapalaki na lang po nila. So, siguro napakalit na bagay yon sa amin lang po. Isa pa, bakit pa iko-corrupt ng ating Vice Presidente yun? Anak siya ng Presidente ng dating administrasyon. Ba't siya magko-corrupt? Kung kailangan niya ng pera, di sana ginawa na niya noon pa, di ba? So, common sense lang. Yung pinaparatang sa ating Vice Presidente, ginagawa lang para talagang pahirapin siya at gustong tanggalin siya sa posisyon. So, yun lamang po, pasensya na po, hinihingil tayo. Nasabi ko lang po ang aking saloobin bilang isang pribadong mamamayan na ngayon. Bakit hindi na lang hintayin ng administrasyon ngayon yung 2 taon 2028, bakit pa nila kailangan pahirapan ang ating Vice Presidente? Samantalang ang ating Presidente Digong noon, nung sinasuggest na i-impeach si VP Leni Robredo, ay sinabi niya stop it. Kasi ayaw niya ng alitan. Ayaw niya ng hindi pagkakaisa. So sana huwag po tayong hihintong susuporta sa ating Vice Presidente dahil lalo-lalo lang ngayon kailangan ng ating Vice Presidente ang suporta. Kahit naman lang siguro sa ating mga panalangin, may pakita natin na tayo nagkakaisa at nasa likod niya. Yun lang po, maraming salamat at mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po. Po ng mga nagsalita wala na po akong masasabi siguro po. Dahil yung mga sasabihin ko sana ay nag-akil na po kanina. Isa lang ang aking sasabihin po dahil sa SONA, this coming SONA, ang panawagan ko lang sa ating mga kapwa Pilipino, huwag kayong maniwala. Bakit? Bakit po? Si Bongbong, si Bongbong is a professional liar! Huwag kayo pong maniwala sa lumang sasabihin niya. Yan lang po ang hiling ko sa kapwa ko Pilipino, sa kapwa ko senior citizen, sa kapwa ko retiradong mga uniform service. At huwag din kayo maniniwala na may solid north na BBM. Kami, Ilocano po kami. Ilocano po kami. Yung kulay namin, walang solid north. Ang meron ngayon, solid north, Sara Duterte! 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 Yun lang po. Maraming salamat. Una sa lahat, maraming salamat sa kampilan ng mamayang Pilipino
sa pag-imbita po sa amin sa People's Zona presentation. May isang pahayag si Vice President Inday Sara Duterte na nag-isip usap-usapan na ang sabi niya ay walang ang laban sa itsa, wala yan sa kalsada, kundi sa Malacanang. Napaisip ako noon at hindi baka pati ang mga problema natin naliligaw na rin sa Google Map. Baka nandoon nga sa Google pag nai-Google natin. Pero sa todo lang, whether we agree or disagree with that statement, ang tunay na laban ay hindi lang tungkol sa lugar, ang tunay na laban ay para sa bawat Pilipino. Laban para sa mga pamilya na nahihirapan sa mataas na presyo ng mga bilihin. Laban para sa pamilyang hirap makapagpagamot dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga tungkol sa ating kalusugan. Laban para sa mga Pilipinong umaasa na mas mapalakas ang ating healthcare system at maging sapat ang suporta sa benepisyo ng PhilHealth. Laban para sa mga manggagawa naghahanap ng desenteng trabaho sa mga magsasaka at mangingista na nais lamang ng patas na kabuhayan sa ating mga senior citizens na narapat alagaan at sa kabataan nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Mga kababayan, ilang buwan na lang at magsisimula na naman ang panahon ng kampanya. Malapit na naman ang eleksyon. Bakit ko po sinasabi ito? Dahil sa mga kinabukasan ng ating bansa ay nagsisimula sa mga division ginagawa natin sa balota. Sa bawat eleksyon may mga matatamis na salita, may mga magagandang slogan, may mga pangakong maganda lang pakinggan. Pero sana sa pagkakataong ito, huwag nating piliin ang pinakamagaling lamang magsalita. Piliin natin ang may integridad, may kakayahan, may malinaw na plano, at may mapatunayang paglilingkod. Our vote is not for sale. Our vote is our voice. Pero kung magbigay, tanggapin natin. Pero wag natin iboto. Ganun lang naman laban sa eleksyon. Tama ba yan kay Eric? Kaya gamitin natin boto ng may isip, may konsensya at may pananagutan. Botong narapat, botong para sa bayan. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa Malacanang. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayang Pilipino na marunong pumili ng tamang leader sa handang panagutin ang mga sa kanilang mga pangako na laging napapako. Maraming salamat po at mabuhay ang mamamayang Pilipino, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ang buong grupo po ng riders community, riding team sa buong Pilipinas po, including the BRS, DRG, and of course, the DGRP. Okay, mga KPRO, laging nasa rally since nung kinuha si Tatay Digong. Maraming salamat kay King, ang aming walang sawang po, kay General, kay lahat po na nandito. Attorney Manny Luna, mga nakakasama ko po lahat po yan, of course. Tanging masasabi ko lamang po, sana po hanggang sa huli, hanggang sa hindi pa napupwesto si VP Sara, huwag po tayong maghiwa-hiwalay. Pagka po may, katulad po kanina sabi po ni General Virgilio, pagka po may panawagan, nasa liwasan, andun po kami. Actually, hindi na po pinapalabas sa mainstream media yun. Inaabot po kami ron ng higit 3,000, 4,000, 4,000 plus. So, nung last Monday, kinarap pa nga yung dalawang bus po ni Gov Chavit Singson para po ipakain sa mga tao. So, kanya-kanya na lang po kami ng pagkain po doon. So, 4,000 plus po kami. So, ayun po. Kung ano man po yung maging panawagan po ng kampilan at ng mga iba po pong mga
organisasyon samahan dito, magkaisa po tayo. And also, I just would like to acknowledge si Sarge. Meron po tayong solo multiplier dito, aming kaibigan, kasama sa Agila, si Kuya Sarge Sunny Chu. Okay. And then, Congressman Jane, Atty. Luna, Atty. Benito Gastasor, at sa ibang mga kasamahan, si mga konsyal, Rani, Tatay Rani. Rani. Ako po, si retired Colonel Cosilio, mula sa kasalukuyan hanggang sa naging pulis. Ang grupo namin ay dati SJF na ginawa namin sa pangalan ng Filipino Guardian Freedom Corporation. Tama sir, Filipino Guardians of Freedom. Yun. Magandang araw po sa lahat, sa mga leader, mga ibang mga kasamahan natin dito na kasama sa kampilang sa isang grupo ng kampilan sa Umbrella. Ano ang tunay na natupad na ginawa ng gobyerno ni BBM? Ano ang kanyang pangako? Mga usapan hanggang ngayon ay patuloy tinatanong ng karamihan natin na kababayan. Ang issue na yun, ang isa dyan, ang issue na kanyang tax evasion na kung pala ay siya ay pinasuan dahil dyan at siya ay pinarusan ng 7 taon na pagkakulong. Ngunit hindi siya nakulong. Bakit naging presidente pa siya kung ngayon may mga kaso para siya ng gano'n? So, hindi pa natin naisip tayo mga Pilipino. Ayaw natin may kasalanan dito dahil binoto pa rin natin siya. So, ayon sa decision ng Suprema, ang deficiency ng tax system niya ay malaki. Doon siya palumakos ng hari-harian. Ayon pa sa dating Pangulong Ferdinand Marcos na naging final resolution, pinikilala ng Korte ang maaari matupad ang mga provision nito. Bilang tayong mamayan, may karapatan tayong magtanong. Kung tayo mga ordinaryong tao ay hindi na makaiwas sa pagbabayad ng buwis, bakit kila hanggang ngayon ay Please pay attention po. Tamang kumakain. ang usapin ito, ang usapin ng pananagutan. We judge the leader not by the applause during the SONA, but by the lives of ordinary Filipino after the SONA. Sir. Anong nangyari pagkatapos ng mga SONA na ginawa niya mga pagpapangako Thank you, sir. sa Thank ating you. lahat mga Thank you, ma'am. Thank you. para sa ating bansa. Walang nangyari. Ngayon maraming pa rin mga Pilipino na hirap. Mahalin ng bilihin sa mga kikita ng mga ordinaryo ng magawa. Ganon din po sa masasakat ng isda na naghihintay hanggang ngayon sa tunay na suporta. Sa kalusugan naman, marami pa rin ng pamilya na lulubog sa utang. Kapag may pagkakasakit, sa edukasyon, patuloy ng learning crisis. At ang sabi ng korupsyon, na ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Ang taong bayan pa rin ang naghihirap. Hindi ba nyo nakikita ang mga hirap, ang lalo na hirap. Ang mga mayaman, lalo yung mayaman. Kababayan, ang transparency ay hindi lamang hiningin ng mga ordinaryong mamayan. Mas lalo itong inasahan sa mga pinuno ng ating bansa. Kaya nang lumabas ang isyu tungkol sa panawagang sumailalim siya sa hair follicle test. Utos mismo ng Korte Suprema yan, ha? Hindi niya pinakinggan. Dahil hindi naman matapos ang isyu na ito sa pamitan ng malino at pusang loob na hakbang. Kung wala siyang kinatago, dapat magpatransparency siya sa mga papapalakas ng tiwala ng publiko. Gayunman ang tumanggi ang gaya ng kanyang dinikit na walang legal na obligasyon ang Pangulo sa milalim ng mga naturang pagsusuri at paglaban ng legal records tungkol dyan sa kanyang pagkabanag. Meron plastic mo. Meron ako. Okay na. Ito ay tungkol sa pagpatibay ng tiwala ng tambayan ng kanilang mga pinuno. Kung hiningihan natin ang drug test,
na pa-aplikante sa trabaho, kung may pisa na kailangan magpakita ng integridad na kanilang tungkulin, hindi ba makatuwiran din tanong kung paano ang pagkakita Nahiya ako dun sa eh. pinuno Mga general yun ng eh. bansa ang parehong antas ng transparency. Kakainin ko to sa amin. Mga kababayan, hindi ito criticism. Kakainin ko sa amin Hindi to. ito Ako ang tinatawag na pagkamuhi sa pagpag. kanya. Ang tinatanong natin ang disqualification, kailangan natin ang accountability ng kanyang mga pagkakamali. Accountability dahil sa mga walang pera ng bayan, lalo na karamihan ay nanaginabang lamang ng mga congressman. Bakit ganun ang ating mga ugali natin Pilipino? Ito ba'y naging kultura natin? Ang mga Pilipino, sino yung pagsasabi ng totoo, yung pa nakukulong? Hindi ba? Dapat siguro ito ngayon panahon na baguhin natin ang ugali natin mga Pilipino. Unahin natin kung dapat ang tama'y gawa. Kaya ngayon, ginawa nila sa impeachment. Masasayang lang ang pera ng bayan. Maraming nasasayang na pera. Alam naman natin na walang mangyayari sa impeachment na yan. Puro lang kalukuhan. Ang darating na zona, sana hindi lamang tayo makarinig ng panibagong listahan ng pangako. Kakainin niyo yan? Sana marinig natin ang malinaw na sagot ng mga lumang pangako. Sir, pwede Sana makita din natin ang konkretong resulta. Upo ka na lang, sir. Upo. Dito. Upo ka, sir. Dito, upo. Ay isang mamalang handang maging bukas, tapat at may pananagutan sa kambayan ng Pilipino. Dahil ang tunay na lakas sa isang leader ay hindi nasusukat sa maganda na kanyang kalpati. Nasusukat ito sa kanyang kakayang managot sa taong kanyang pinaglingkuran. Tama. Maraming salamat po. Ang tanay tayo ay mag-isa sa ating bigain na ito. Palakasin natin ang kapilan upang mapanatili natin silang panagutin ang mga may kasalanan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Retired Colonel Yu.